Okay, purihin ng Panginoon. Tayo po na ay kakanta. Gaya ng ating kinaugalian bago tayo mag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, tayo ay kumakanta muna. Na kay buti-buti mo, Panginoon. Po, yun. May kanya-kanya po kaming kodiko upang lahat makakanta. Yan ang importante diyan. Lahat makakanta. Ano po? Kaya yan. Ayan, inaano muna po yung bawat papel para ni Tatay Ogos, binibigyan niya muna yung bawat isa para lahat makakanta. Kay buti-buti mo, Panginoon, at ng oras sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, iyong kaway walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal, iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Purihin ka, Panginoon, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mabuting balita o salita mo sa pagkakataon na ito, sa ngalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Okay, nandito po tayo sa Balot, Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Dito po sa garden. Ito, garden po ito. Tingnan nyo po ha. Wala tayo sa loob ng tahanan o loob ng bahay. Ayan. O, kita nyo. Ayan. O. Paligid, puro mga halaman. Ayan. Para tayo nasa garden ng Eden. Tama-tama yan po pag-aaralan natin ngayon. Kapag ang tao po nagkakagawa ng kasalanan, yang tao nagtatago. Yan ang ugali ng tao. Pag nakagawa ka ng kasalanan, nagtatago ka. Ano po? Kasi takot ang tao. Kita nyo, ito isipin nyo po si Senador Batua, dating PNP chief yan Nung siya nakaupo, ang tapang-tapang. Pero nung sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, meron ng warrant of arrest si Senator Bato, sabi niya. Aba, magbuhat no sinabi ni Ombudsman Remulla, nagtago na. At hanggang ngayon, hindi na po siya makita. Kita niyo po. Ngayon, pupunta tayo sa Biblia. Po. Tignan nyo po ang nangyari kay Adan. Dito po sa Genesis. Ito Tatay Ogos, pag-ibasa mo po. Genesis chapter 3, verse 8, 9, 10. Yan. Tingnan natin po si Adan. Yan. O yan, basa po. Nang dapit hapon na,
narinig nila naglalakad sa halamanan ang Panginoon Yahweh. Kaya nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, "Nasaan ka naroon?" "Natatakot po ako nang narinig ko kayo na sa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Takot ang lalaki. Amen. Muli, O, kita nyo? Yung unang tao pa lang unang tao sa Biblia, nagtago. Itong si Adan. Kasi po, nung unang panahon na yan, sa panahon ng Genesis, ibig sabihin ng Genesis, pasimula. Ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa tao. Pansinin nyo itong Garden of Eden, nasa lupa po yan. Nasa lupa. Nasa Middle East yan. Isipin nyo, ano sabi ni Adan? Oh, ito, sabi ni Adan, ay, natakot po ako nang marinig ko kayo'y nasa alamanan. Ibig sabihin po, ang Diyos no, nakikipag-ugnayan ng diretso sa tao. Bagamat hindi niya nakitang face to face ang Diyos pero siyempre, anong nakalagay? Nang dapit tapon, narinig niyang naglalakad. Ibig sabihin, siyempre, gubat yan. Pag aapak ka, hindi ba may mararamdaman ka? Yung naapakan ng paa mo. Yan. May kasalanan kasi si Adan. Kaya po siya nagtago. Kaya hindi na po pala bago kapag may mga tao ngayon, sa panahon natin may kasalanan, nagtatago. Nung pa pala uso yun, si Adan pa pala, unang tao pa lang nun nagtago na. Dahil saan? Sa kasalanan. Alam niyo yung kasalanan po, yan ang nagpapahiwalay sa tao, sa Diyos. Oh. Isaiah 59, tayo August. Isaiah 59. Tingnan natin yung 1-2. Isaiah 59. 1, Kapitulo 1. Tingnan natin yung turo ni Isaias tungkol sa kasalanan. Apo. Hindi na po tayo magtaka. Dito sa Pilipinas, lahat ng wanted nagtatago. Yung manok, atungang, di na magilap. Sino pa? Yung yung pinuno ng bilibid nung araw. Wala na, hindi na rin magilap. Bandag. O, bantag. Nung hindi sila wanted, tatapang. Bakit nang na-wanted na po, lumabas na po yung warrant of arrest? Ayan. Yung tapang nila, nawala. Ganyan din po si Adan. Alam nyo, si Adan kausap ng Diyos yan pero tignan nyo nangyari, nagtago sila. O yan, basa. Basahin po. Tingnan nyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang iyong inaing. 2. Ang masasamay niyong gawa ang dahilan sa pagkawalay niyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo na marinig. Amen. Kita nyo po, yung kasalanan, Natulaw ang pag-api walang katawan. siya nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Kaya ito pong si Adan at Eva, na nilikha ng Diyos ito, wala po silang kasalanan. Immortal sila, wala silang kamatayan. Ganyan po ang pagkalikha sa unang tao na si Adan at Eva.
tignan nyo po ang salita ng Diyos dito. Tayo, Gos, balik ka sa Genesis 1, 26 and 27. This is 1. Chapter 1, verse 26 and 27. Tignan po natin paano po nilikha ng Diyos ang tao. Kung bakit nasasabi ko, ang tao ay walang kamatayan, immortal. Ano po? Ano klase na to? Sige. Pagkatapos sinabi ang Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wagis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa mahimpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ang Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Amen. So nilalang po sila, lalaki, babae. Ang wangis nila, kawangis ng Diyos. Hindi po tayo Diyos, ha. Ang Diyos po, immortal. Doon po tayo iwinangis ng Diyos. Tanda niyo po, doon tayo inawangis ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Pero, bakit nagkasala? Kasi po, nang likay niyang unang tao, Adan ba? Sila po ay nilagay sa isang lugar, yung Garden of Eden kung tawagin. Ngayon, dito po sa Garden of Eden, merong batas na binigay ang Diyos sa kanila. Merong batas na nilagay ang Diyos sa kanila. O tignan po natin para makita lang natin anong batas ang binigay ng Diyos. Ito. Po? Sa chapter 3 ng Genesis. Oh. Diyan po ang batas na binigay ng Diyos sa kanila. Ayan. Chapter 3 verse 1 2 3 4 5 6 7 Yan. Yan. Tignan nyo po ang nangyari. Imbis na ang kausap ng Diyos si Adan, yung lalaki. Po? Pero, anong ginawa ni Satanas? Ang pinontirya niya, yung babae. Oh, yung babae. Kasi nga po, ang babae ay mahina. Yan. Sige tayo, Gos. Nakita mo na? Yan. Sige po. Kasala ng mga tao. Ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayo kakain ang anuman punong kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna nyo. Sinabi ng Diyos, huwag namin kakainin, ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas,
Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yun ng Diyos. Sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga yun ay makakaunawa kayo. Kayo magiging parang Diyos at malalaman nyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya masarap ng bunga nito. Naisip din niya ang kahanga maging marunong kaya kumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ang pangunawa. Pagkatapos kumain, noon sila'y nalaman, sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinagtahisin nila ang mga ito at ginawang pantakip ng katawan. Amen. Maliwanag, ano? Oh, Tatay Yogo, sulitin mo yung verse 3. Ulitin mo uli, yung binasa mo. Pero yung verse 3 lang ang basahin mo. Ano po? Meron tayong madidiscovery dyan. Ano? O sige. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna yun. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin ni Hippoy man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Maliwanag. Mamamatay kami. Isipin nyo, nilikha tayo ng Diyos na walang kamatayan, immortal. Pero alam nyo, hindi naman sila, dahil sa bunga ng punong kahoy na yon, sa eskwela tinuturo nila yung masanas daw yun eh. Okay, masanas daw kung masanas. Ang sabi ng Biblia, huwag nyo nang pakialaman yung puno na yan. So, nandun si Satanas, nakapulupot siya sa anyong ahas. At kinakausap po si Eva. Doon po natukso si Eva. Kaya yung bunga, nakita niya napakasarap kainin. Parang naglaway ang Eva. Kumitas siya, kinain. Hindi dahil kumain siya at binigay siya ng kumain din, kaya sila nagkasala. Nagkasala po sila, yung utos ng Diyos, nilabag nila. Yun ang kasalanan ng tao. Yung gusto ng Diyos, inayawan ng tao. Ang ginusto ng tao, yung gusto niya, ang kanyang sundin. Yan ang nangyari. Kaya po, yung pagiging immortal ng tao nawala. Kaya sabi sa Isaias, yun ang magpapahiwalay. Nawala po yung connection ng Diyos at tao nang dahil sa kasalanan. Kaya nalayo ang tao sa Diyos. Dahil po sa kasalanan. Ano po? Ngayon, ang sabi dyan, huwag kayong kakain. Once na kumain kayo, mamamatay kayo. Doon sa sulat ni Pablo po sa Bagong Tipan, tayo Roma chapter 5 verse 12. Tignan naman natin ang paliwanag ni Pablo patungkol dyan. Doon sa kasalanan ng tao. 5:12. Roma 5:12. Sige tayo, boss, basahin mo. Babasahin na po. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Amen. Diyan po nagsimula ang kamatayan.
Nang pumasok po ang kasalanan, kasabay pong pumasok ang kamatayan. Kung walang kasalanan, walang kamatayan. Anong sabi ni Pablo? Dahil kay Adan, yung tinutukoy po dyan sa sa 12 tao, si Adan ang tinutukoy ni Pablo dyan. Siya po yung tinutukoy sa lumang tipan. Ano po? Baka sabihin niyo, ba't si Eva? Ang kausap ay ng Diyos si Adan. Natural, asawa niya si Eva. Nare-relay na lang. Pero, kung si Adan lang, baka hindi niya makuha eh. Kaya si Eva po ang pinuntirya niya. Ay, putang inam. Kaya pumasok ang kamatayan. Ang sabi niya, lahat mamamatay. Kaya, inyo pong mapasin, wala na pong tigil ang kamatayan ng tao. May namamatay na may bata, may matanda, may alanganin ng edad. Kasi nga po, yung kasalanan na itinanim ni Satanas sa tao. Kaya tuluyan na pong nasira ang plano ng Diyos sa tao. Yung pagkalikas sa tao, napakaganda. Isipin nyo po, hindi tayo tatanda sana. Oh. Pero dahil po doon, anong nangyari? Tumatanda tayo. O tingnan nyo, may balbas na akong maputi. Dati wala. Dahil nagkakaedad ako. Yan. Ganyan ang nangyari po sa tao. Hanggang sa tayo po ay mamamatay. Tayo mamamatay. Ngayon, saan ba tayo nagmula? Once na tayo po ay mamatay. O balik tayo ulit sa Genesis. Sana po? Genesis chapter 2 verse 7. Ano po? Babasahin po. Oh, sige. Pagkatapos, ginawa ng Panginoon Yahweh ang tao. Mula sa labok, hiningan niya ang sailong at nakaroon itong ng buhay. Paano nilikha ang tao? Pinorma po ang anyong tao. Ribulto. At hiningan ng Diyos yung ribulto sa ilong, pinadaan yung hininga. At naging buhay po yung tao na yun. Tayo po yun. Ganun tayo ginawa ng Diyos sa labok. Kaya kung inyo pipisilin ito, hindi ka na makahinga. Di ba may kasabihan? Yung anak na nung lumaki, black sheep. Anong sabi ng magulang? Kung alam ko lang, nung bata ka, pinisil ang ilong ko eh. Pinisil ko na yung ilong mo. May mga nanay na ganyan nagsasabi sa mga anak na lumaki pong walang niya. Kasi yung hininga natin sa ilong. Okay, ngayon. Si Adan, tignan nyo po. Tayo chapter 3 ng Genesis pa rin. Nang mahulog po sa kasalanan, si Adan at Eva, ano po, kaya Adan na lang natin ang kunin kasi siya po yung unang nilikha eh. Genesis chapter 3 verse 17 hanggang 17, 18, 19, 20, 21. Ayan. Tignan natin ang sinabi ng Diyos patungkol kay Adan. Yung sinasabi nilang sa alabok ka nagmula, sa alabok ka huwi. Ano po? Sige. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, ng iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga. Dahil dito, sinusumpa ko ang lupa na hirap ng pagbungkal, pagkain mo, magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanin, alamanan, sa gubat iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y magagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibig. Dahil sa alabok,
doon ka nanggaling. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Iba ang tinawag ni Adan kanyang asawa sapagkat siya ay ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa ay ginawa niya mga damit, yaring balat ng hayop. Amen. So maliwanag. Sabi ng Diyos kay Adan, dahil nagkasala siya, pinalayas. Pinalabas. Sabi ng Diyos kay Adan, Adan, magbungkal ka ng lupa. Kailangan yung kakainin mo, pagpaguran mo na. Samantalang nung wala pa silang kasalanan, andyan lang yung mga pagkain. Pipitasin na lang nila, kakain na lang sila. Walang kapagod. Diyos na nagpo-provide sa kanila. Dahil nahulog ka po sila sa tukso ni Satanas, ayan. Kaya ang tao po ngayon, ganyan na ngayon hanggang ngayon. Bago kumain ng tao, kailangan maghanap buhay maghanap buhay muna. Doon kasi magmumula ang iyong pagkain sa sabi ng Diyos. At hanggang ngayon, hindi po ba? Sige, subukin mo tumanga. Makakakain ka kaya? Kailangan hanapin mo talaga yung kabuhayan mo. Kaya si Adan ang kaunahang ortilano o farmer, nagbungkal ng lupa. Para doon magmula yung kanyang pagkain. At doon din siya babalik pag namatay siya. Kaya lahat ng tao ay namamatay na dahil nang pumasok ang kasalanan, kasabay pong pumasok ang kamatayan. Hindi po pwede yung kasalanan at kamatayan maghiwalay. Nung pumasok ang kasalanan, kasabay pong pumasok ng kamatayan. Kaya lahat po tayo nakakaranas ng kamatayan sa laman. Kaibigan, ang kasalanan hindi natin kayang bayaran. Kahit na sinong pinakamatalinong taong alam nyo sa ibabaw ng lupa, hindi niya kayang bayaran ang kanyang kasalanan. Lahat po tayo nagkasala tayo sa Diyos dahil po sa kagagawan ng unang tao, si Adan. Pumasok ang kasalanan. Lahat po tayo, makasalanan tayo. Anong gagawin natin? Pwede mo ba suulan ng Diyos? Hindi. Saan ka pupunta para suulan mo siya? Nandun sa langit. Pwede kang umakyat sa langit, dala-dala mo yung pera. Yung patay nga eh. Sige, subukin yung patay, lagyan yung pera sa palad. Pag inukay mo yung bangkay, sigurado nandun pa yung pera. Ibig sabihin, hindi na wala. Paano mo susuulan ng Diyos? Wala. So, ang dapat natin gawin, kaibigan, simple lang. Tanggapin natin ang utos ng Diyos. Ano yung utos ng Diyos? Sumampalataya tayo kay Jesus. Panguli. Tayo, August 3:36 ng 1. Ito po yung tsansa natin. 3:36. Opo, ng 1. Ito yung pagkakataon natin para yung kasalanan natin matanggal. Ito yung susi, kaibigan. May paraan, dahil mahal tayo ng Diyos, ang ginawa ng Diyos, siyang gumawa ng paraan para mapatawad tayo. Pero, kung hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos, kagaya ni Adan, imbis na sundin ang gusto ng Diyos, anong sinunod nila? Yung gusto nila. Kaya sila nagkasala sa Diyos. Tayo rin mga tao. Alam naman natin yung mga masama, pero bakit ginagawa pa natin yung mga masama? Di ba? Ganun lang po kasimple para maintindihan nyo po, no? Ito yung solusyon na binigay ng Diyos. Tayo, August, nakita mo na. Basa po. Ang sumampalataya, anak na may buhay na walang hanggang. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakaroon ng buhay. Sa halip,
manatili sa kanya ng puot ng Diyos. Amen. Solusyon? Ang sasampalataya kay Jesus, anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan. Eh di wala ka ng atraso. May buhay na walang hanggan ka sa piling ng Diyos doon sa langit. Pero may kasunod eh. Ito yung babala. Kapag hindi ka sumunod sa anak kay Jesus, yan ang babala. Anong kasunod? Mananatili yung puhot o galit ng Diyos sa iyo, kaibigan. Ang gusto ng Diyos sa mampalataya tayong lahat kay Jesus, ang kanyang bugtong na anak. Hindi lang tayo sumampalataya, kaibigan. Kumpleto ang utos. Sumunod tayo. Sundin natin si Jesus. Yung iba gusto nila, ay basta ako sumasampalataya ako kay Jesus. At saka na lang ako susunod. Eh paano kung binangungot kang bigla, kaibigan? Oh. Paano ka ba? O kaya naman, hindi mo alam, meron pala pa ako, natalisod ka. Nahutog yung ulo mo sa pako, di patay ka. Alam niyo yung kamatay pag dumating, parang magnanakaw yan. Hindi naman sasabi, mamamatay ka. Walang nagsasabing ganyang kamatayan. Di ba yung iba? Baka usap ko lang si patay na. Di ba ganyan? Kausap lang kanina, patay na. Ibig sabihin, ang kamatayan po unexpected. No? Sige, hawit muna tayo. Diyos ay pag-ibig. Ibig siyang pumukaw sa ating puso, kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa, Pag-ibig ang bulod natin, mapapawi kailan pa man. sa puso diwa. Tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos ating Diyos ng pag-ibig, pagmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos Diyos tayo nagmamahal. Sikapin Pin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus, ang siyang sumakop sa bawat susuhaw at pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin. na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sapagkat tinuruan mo na naman kami kung paano kami nilika, paano kami nagkasala, at paano kami naligtas. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral. Basbasan mo po ngayon ang bawat isa, pati po mga bata. Lumaki sana silang mababait at kagigiliwan ng mga tao. At kung dumating ang panahon, sana magamit mo sila sa iyong iglesia. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God is good. That's good. All the time. All the time. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Dito po tayo sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Sa tahanan ni Tatay Yogos at Nanay Claring. God bless us all. Bye-bye.